above every name, beautiful Savior, God of all majesty, peace and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Sing church. And all the heavens shout glory. All creation bows, all creations bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, this is your name, name above every name, Jesus. Oh, Jesus. Yes. All right, God, we'll sing this in your name. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, I will forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful. Sing to him.
above every name. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, oh, how beautiful, name above every name, you're exalted high. How wonderful, oh, how beautiful, this is your name, name above every name, Jesus. Your beautiful name, Jesus. Hallelujah. Our God, we thank you, Panginoon, sa natapos naming 2024 at sa pagpapatuloy, Panginoon, ng 2025. We are declaring victory upon victory, peace upon peace, grace upon grace, kara upon kara, Panginoon. Hallelujah. In your name, in Jesus Christ's name, hallelujah, in His blood, we declare this, Lord God, and it will manifest this year as soon as possible, Panginoon. We are demanding to your angels, angel of God, ibigay mo sa amin ng 2025 as we became victorious in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, we will clap and we will shout, amen. Hallelujah. Amen. And amen. And amen. Hallelujah. Okay, hallelujah. Pangalawang Sunday ng ating year of season of manifestation. Kumusta po ang inyong bagong taon? Hanggang kailan ang inyong Happy New Year? Isa, batian. Hanggang doon lang sa batian, ano? Hanggang doon lang sa araw na yon. Pero kapag sinabi natin Happy New Year, bago pa ba yung taon? Bago pa naman. Ano? 10 pa lang. Ano? Ay, 10 ba? 12. 12 na ngayon. Ano? At huwag nating hayaan na matapos agad yung ating Happy New Year. So yung pagiging happy ng New Year ay huwag niyong pahintulutan na ito ay matapos agad. Okay? Ano? Ako po'y kasama niyong uupo ngayon at si Pastor Brian po magbibigay sa atin ng word. After po nito, meron kaming council meeting. Diyan kami nagse-set up sa likod, mga pang-mesa, pupunta rin yung mga pastor para mag-lunch, and then mag-meeting po kami. Yun po yung ating regular monthly meeting. Okay, tawagin na po natin si Pastor Brian para sa ating word of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Good morning po uli sa ating lahat, mga kapatid. And Happy New Year pa rin. Ano po? Alam niyo po, napakadaming nangyari agad. Di ba? Napakadami po agad nangyari ngayong 2025. So, may iba na malungkot sila ngayong bagong taon. Alam niyo kung bakit? Di ba? Nakita niyo naman yung nasa news ngayon. Di ba? Kalat na kalat sa social media yung nangyayari ngayon doon sa Hollywood, sa LA.
Di ba? Yung wildfire na kinakain lahat. Yung kanilang mga kabahayan, ari-arian, di ba? Suspendido lahat ng mga gawain, mga kung ano-ano pa man. Di ba? Hollywood yung tinitingnan ng tinitingala ng buong US. Di ba po? Pero sa iba, ako may mga vlogger tayo dito sa Pilipinas na naman. Ako po. Ano po? Ito na naman daw yung rant ng Panginoon dun sa mga taga-Hollywood. May nagsalita lang naman po dun sa may awarding night. Isang tao lang. Hindi, ipinapalhayag na naman nila na ang Diyos na naman may pakana nito. Yun na naman po. Ano po? Sa third part, nakakalungkot kasi tayo, we are manifesting, di ba? Our 2025 is the season of manifestations. At alam niyo po, napakaganda ng meaning ng 2025. If we go back to the book, to the Hebrew alphabet and Hebrew numbers, napakaganda ng meaning ng 2025. Alam niyo po kung ano yung meaning ng 2025? This 2025? Kasi po, sa Hebrew alphabet, every letter, there's a corresponding numbers. Okay? The 5, alam na natin yung meaning ng 5, di ba? But yung is hey. Number 5 in Hebrew alphabet, hey. Okay. It means window, revelation, bread. And then sa sa paniniwala natin sa Greek, grace. Di ba po? Napakaganda. And then yung number 20 naman in the Hebrew alphabet, it is an 11 letter. Ang name niya naman is cup. Alam niyo po, yung cup, ang ibig sabihin ng cup, napakaganda. It means victory and triumph. Okay? Kaya pag pinagsama mo yung 2025 na yon, the victory, the triumph, kasi yung word po na cup, it means palm. Palm. Yung palm po, significance po siya ng crown. It means victory and triumph. Napakaganda po ng ibig sabihin. So the victory and the triumph will reveal, and this 2025, our declaration, the season of manifestation, makikita natin itong lahat. Amen? At iyon po, yun ang ating dinideklara. Kaya for their part, dun sa mga kapatid natin, well, nakakalungkot to para sa kanila, kung may mga pangyayari kagad na di magaganda, well, tayo po, idideklara natin lahat ng magaganda. Amen po? Amen. So, dito na tayo. Ito rin po yung aking teaching doon last January 3, doon po sa Alauli. Ano po? Kasi si Pastor Johnny, tumakbo po siya ng Mabatang at that time. Okay, dahil alam niyo naman po, wala tayong pastor sa Mabatang. Siguro pinag-uusapan lang sino yung magpapastor doon. Ano po? Ito po yung ating teaching. Kasi po, hindi rin pa lang ni Pastor ng January, pagpasok ng bagong taon, season of manifestations, well, I think, napakaganda naman talaga. At pagmamanifest talaga lahat ng gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Amen po? Amen. Sige po. Punta na tayo. Manifestation. Okay? Look at the hand. Okay? Significance the yod. The hand of God. Okay? At tingnan nyo naman, nirepeat niya ng lahat. Nag-manifest na lahat. Doon sa picture pa lang. Ano po? Picture po siya ng manifestation. Sa kinuha ko sa Google. At yung manifestation na yan, yung pagbukas pa lang yan, yung liwanag pa lang yan, napakaganda na ng ibig sabihin niya. Okay? Because, in the beginning, every time na tumatawag tayo ng Aba, 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 Habun, ang kapaganda ng ibig sabihin po niyan. To whom the breath of life comes, who filled us with sound, light, and vibration. Yung ating speak, wow, nag-create ito ng light at mag-vibrate ito at makikita natin ito magmamanifesto sa ating lahat. Amen po? Yes. Sige po. Next. Manifestation means, okay? Manifestation means to turn something, an idea, into reality. Okay? Yan po yung meaning ni Google. Okay? Marami po tayong nakukuha sa Google. Kaya mapalad tayo ngayon sa ating generations. Okay, kami po sa preacher, pastor, mapalad tayo po kasi marami na tayong information na nakakalap ngayon. Okay? Hindi na tayo limitado na kung ano lang yung nababasa natin, iyon lang. Kung ano lang yung narinig natin from the past, paulit-ulit lang.
At napakaganda nito sapagkat, wow, nagbibigay ito ng marami sa ating idea every day in our lives. Amen? Okay, ito po. Kuhanin natin. Sa Aramaic naman yung meaning ng manifestation. In Aramaic, the word manifestation means kinoma. Kinoma means to manifest, to express, to bring into reality. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng manifestation or kinoma in Aramaic. Why I always said in Aramaic, Hebrew, Greek, yan po yung mga original na pinanggalingan ng ating Word of God or yung ating Bible. Okay po? Sige po, next. Ito medyo ano to. Okay. Ayun. The first Trinity. Ito po the first Trinity came from kinoma. Yung ating paniniwala about Trinity, nagsimula yan sa kinoma. Okay? The manifestation of God. The first Trinity is the mind, wisdom, and life. Yun po yung original na Trinity. Because meron lamang po tayong nag-iisang lumikha. Ayan si Jesus. Ano siya? Diyos natin. Ano din tayo? Mga anak din. We are the same. And Jesus is our elderly brother. Siya yung nakakatanda natin kapatid. Dahil anak tayo lahat ng Diyos. At yung First Trinity nagsimula dyan sa manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Mind, wisdom, and life. Next po. Father. Okay. The Father. Yan. Simula tayo, di ba? Father, Son, and Spirit. Di ba? Yun yung Trinity natin. Yung nakagisna natin. But, yun natin. In early days, before i-translate to Father, Son, and Spirit, ito muna siya. Okay? Bago siya in-equate muna siya sa ganyan. Father is the mind who starts everything. Nanyo Son is the wisdom who gives knowledge. And Spirit is the life who bring everything into existence. Yan yung First Trinity. And they are all the manifestation of our beloved Father or beloved God. Okay? Yan po yung kanyang manifestation. And then, Father, Son, and Spirit, lagi natin sinasabi, but ito po yung kanyang meaning talaga. The Father, the Son, and the Spirit. Okay? He is the mind, He is the wisdom, and He is the life. That is God. That is our Creator. That is the beginning of all things. And He is also the end of all things. Amen? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen? Next. Father, Son, and the Spirit came from the kinoma. Ayan sinabi natin. The manifestation of God's love toward all of His creation. Yan po. Okay? So every time makarinig kayo ng kinoma, ano ba yung yan po yung manifestation ng God's love sa atin. At ito rin yung ating declaration this 2025 season of kinoma, season of manifestation. Amen po? Sige po, next. Gana tayo. When God created the heavens and the earth, it started in His mind. That's why He is the Father. He is the mind. He is the thought. Okay? And after that, He speak. And everything start to manifest. Next, natin. Yan. Yan yung ating kauna-una, in the beginning of creation. Lahat ay binabanggit ng Panginoon. Bago magsimula lahat, nandito niyan sa kanya isip. At pagkatapos, He speak out and everything came to pass. Nangyari na nung lahat nung kanya pagkakasabi. Amen? Genesis 1:3, and God said, let there be light. And then, there was light. Genesis 1:4, and God saw the light was good, and God separated the light from darkness. And when we read the whole beginning of the Genesis,
It starts when God said. Okay. Lahat nagsimula nung sinabi ng Panginoon. Okay? And tayo, we are created in the image and likeness of God. Amen po? Diba? Hindi po ako nagsabi yan. Sabi yan ng Bible. And when God said na tayo nilikha sa kanyang wangis at larawan, it means we are the same with Him. Kakantulad niya tayo. Kaya everything that we said, everything that we say, everything that we speak, it will came to happen. Amen po? Di ba po? And it will manifest. Nagusto ko po yung example ni Pastor last Sunday. Ano po? Yung pagdating namin kahit late na may nakuha po na napakaganda. Di ba? Sabi niya, hindi Christian pa yung nagsabi. Ano sabi noon? Magpakawala tayo ng peace o kapayapaan sa mundo. Ano po? Napakarami pong mga tawag dito, sekta o mga denomination, kahit hindi po natin, kagaya natin, they are not Christian. Ano po? Napakarami nagpapakawala ng kapayapaan sa mundo. Gustong-gusto ko po yun. Nakatulong sa akin yun sa buong linggo na to. Honestly po. At magpapatuloy ko ito. Pag may nakasalubong ako, sabi ko kahit nasa isip ko lang, kahit mahina lang, I speak peace. Peace. Peace be with you. Kaya maganda rin di ba po? Sa every Sunday, sa mga kapatid natin from the Catholic Church, peace be with you. Okay? Nagpapakawala tayo ng kapayapaan, hindi po ng isda. Kasi iba po sabi, peace be with you. Okay, nagbibigay daw ng isda. So, napakaganda po pagka ito yung ating pinapakawalan. Yung mga magagandang bagay, okay, naiipon po siya, sa totoo lang. Kasi yung ating boses, yung ating mga tinig, may kapangyarihan niyang bumuo ng lahat ng bagay. Yun po yung katotohanan. Kasi po, yan, binasa natin. Di ba? Nilikha tayo sa wangis at larawan ng Diyos. Kung ano yung sasabihin natin, time will come, it will happen. Para lamang po siyang, di ba yung tawag dito natin, yung evaporation. Di ba? Bago umulan, iniipon muna sa kalangitan, then babagsak siya. The same sa ating mga sinasabi. Every time we speak good things, every time we speak peace, every time we speak blessing, every time we speak what we want to receive or what we want to see, makikita natin yan. Napupuno siya. Okay? Darating yan na parang iniipon lang yan sa langit at then babagsak sa'yo. At napakaganda na yung binabanggit mo magaganda. Iyon ang masarap bumagsak sa'yo. Huwag ka lang babagsakan ng mga pangit na bagay. Pag pangit na bagay yung mga binabanggit mo, well, mangyayari yan. Kaya, alam po, guilty ako doon sa mga salita na yun. Ako po, guilty rin ako. From 2024, napakarami siguro napakapangit na salitang pinakawalan. And then nakikita ko po nagmamanifest din yung mga pangit na yan. Kaya ngayon, I started this new year, na magpakawala na ng magagandang salita. Confirmation po yung sinabi ni Pastor Rene last Sunday yun. Para sa akin, na magpakawala ng magaganda, positibong salita sa aking anak, sa aking asawa, sa aking mga ina, sa aking mga kapitbahay, sa aking mga katrabaho para at the same time makita ko na mag-manifest ito. And then sa akin din, sa aking buhay. Napakasarap po nun, mga kapatid. I-start na po natin yun this 2025. At makikita natin, before ako, 2024, parang parang sa atin sa government, parang anti-government ako. Parang ganun po. Puro pangit yung aking mga nakikita. And then, siyempre, dahil pangit yung aking mga nakikita, yun yung mga sinasabi ko. Ano po? Yung mga nababanggit ko, nakikita ko na, puro pangit. Hanggang pangit pa rin. So, I will start change the way I think. I will repent. Okay, the word repentance. Change the way I think. Change the way we think. And then, pag nagbago na tayo ng kaisipan, pag nagbago na tayo ng ating mga pananalita, makikita natin yung mga magagandang bagay na ating gustong makita. Amen po? Pwede bang palakpakan natin muli ang Panginoon? Ayan. Ito na tayo. Everything starts in our mind.
Again, manifestation pa rin, picture of manifestation. Isang tao na nakaupo sa ibabaw ng mundo. And he thinks about everything. Okay? In our inner peace or our inner self, which is the Spirit of the Lord is in us. Okay? Lahat po tayo, mapa-unbeliever na sinasabi ng iba, ang Espiritu po ng Diyos nasa ating lahat. Dahil He is the life giver. Pag wala po yung Espiritu ng Diyos sa isang tao, wala po siyang buhay. Okay? Hindi po siya ipapanganak sa mundo ito. Lahat po ng tao na ando ng Espiritu ng Diyos. At yun po yung aking pinapaniwalaan at yun po yung aking panghahawakan pagpakailanman. Kahit kano pa po kasama yung tingin natin sa pag-uugali ng tao na yan, na minsan pinakainisan natin, may mabuti at may mabuti po yan. Hindi lang na siguro natin nakikita yung mabuti kasi puro pangit lamang yung ating nakikita. Walang iba. Wala akong pagkakaiba, di ba? Sa isang guro, sa mga teacher po natin, di ba? Bilang mga estudyante, lahat pinapakinggan natin sa kanila. And sometimes, may pagkakamali lang silang konti, doon na tayo nakapokus doon sa pagkakamali nila. Doon po, di ba? So, sa ating mga buhay, makikita natin talaga meron talagang pagkakamali. Pero huwag tayong mag-focus dun sa pagkakamali. Mag-focus tayo dun sa nakikita natin, sa hindi natin nakikita sa Kanya, na magsabi tayo ng positibong bagay at one day makikita natin doon yun sa tao na yun o sa atin din mismo. Amen po? Okay, sa kaibigan po. So the question is this. Ito na yung question. What do you want to see this 2025? Yan, nabanggit na rin ni Pastor last Sunday. Ano po? That you want to manifest in your life. Yan naman talaga yung question pag pumapasok yung taon. Ano yung mga gusto mong makita? Okay? Yan po, question yan sa atin. Pinapabot po sa atin. Ano-ano po yung gusto natin makita ngayong 2025? Kontento ka na ba na ganyan na lang? Okay? O kontento ka na ba na okay na, kumakain ka bilang beses, isang araw, nakapag-aral yung mga anak ko. Ayaw mo ba bang umangat? Ayaw mo ba bang makita na mag-prosper o maging blessing ka rin sa ibang mga tao? Di ba po? Okay, next. Ayan. So, think. Ayan. Ayan yung una nating salita. Think. Ano ba ang gusto mo? Di ba? Isipin mo na kung ano ang gusto mong mangyari. Isipin mo na yung gusto mong makita. Isipin mo na yung gusto mong matanggap. Isipin mo na yung gusto mong sa pamilya mo o sa sarili mo kung may pagbabago na gusto mong makita. Isipin mo na yan. All you need first is to think. Mag-isip ka muna kung ano. Kung wala ka pa maisip, then mamaya, di ba? Pwede mo namang isulat yung mga gusto mo. Ano po? Ngayon po, pinakamaganda, start mong isulat yung mga gusto mo. Para in the end of 2025, makita mo, machikan mo, ito nangyari sa akin. Ito yung mga gusto ko. Ito, nangyari na. At mangyayari pa. Yung mga pangako ng Diyos sa buhay ko. Amen po? Di ba ilagay natin yung kinakanta? All the promises of God is yes and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ito po. Ayan yung mga natin. Mga gusto nating mangyari. Kagalingan ba? Sa mga may sakit nating mga kapatid, kagalingan ba? Yung gusto mo. Then, isipin mo ng isipin na magaling ka na. Dahil pinagaling na tayo ng Panginoon. Amen? Pangalawa, kapayapaan ba ng kalooban? Yan, ito. Ito yung hindi mababayaran o hindi matutumbasan ng kahit sino pa man. Yung peace of mind o peace of the heart. Okay, yung kapayapaan ng ating kalooban. So marami sa atin, wala nito doon sa labas, di ba? Maraming walang kapayapaan ng kalooban. Because, maraming bumabalik-balik sa ating mga isip. Yung mga pangit na nangyari sa atin, yung mga samahan natin loob, di ba? Ituro nga ng pastor natin, bago magtapos yung taon, di ba? Put away all the excess baggage. O tanggalin na natin yung mga nagpapabigat sa ating mga dalahin para magkaroon tayo ng kapayapaan ng kalooban o peace of mind. Amen? Pangatlo,
makabayad sa mga pinagkakautangan mo. Kasama po yan. Ano, yung mga utang, di ba? This 2025, makakabayad ako sa mga pinagkakautangan ko. Di ba? We can take a lay of that. We can think about that. Di ba po? Kailangan isipin mo yan. Kung ano man yan. Di ba? Makakabayad ako sa mga pinagkakautangan ko. Ano ba? Di ba? Promotion ba sa trabaho? Okay. Yan yung mga simple. Pero, iyan yung mga gusto nating mangyari. Think about that. At mangyayari yan. No? We will promote it sa ating mga trabaho. Amen? Panglima. Okay. Nakapagtayo ba ng sarili mong negosyo? Okay. Kung nung past year, nagtayo ka ng negosyo, mga kapatid, bumagsak yung negosyo mo, tawag to nag-fail, this 2025, magsimula ka ulit. Amen po? Because kung nung panahon, nung unang pagtatayo mo ng negosyo, walang nangyari, dahil wala ka pang karanasan, this 2025, dahil may mga karanasan ka na, hindi ka na magsisimula sa scratch. Amen? Hindi ka na magsisimula sa scratch. Alam mo na kung paano sisimulan ngayon yung panibago, yung business o negosyo na gusto mong itayo. Dahil meron ka ng pattern. Ay, doon ako nag-fail doon sa ganong pattern. So ngayon, this 2025, pag nag-put up ako ng business, makikita ko, hindi na yun ang gagawin ko. Amen po? At makikita mo na, mas maganda yung mamanifest kayong 2025. Dahil meron ka na karanasan sa negosyo. Amen po! Palakpakan po natin yung mga yun. Ito na. Ito yung pinakagusto natin lahat. Okay? O mapagtatagumpayan lahat ng mga pinagdadaanan mong pagsubok. Okay? Ano mang klaseng pagsubok yan? Hindi ko man po alam yan sa bawat isa sa atin, pero I believe alam ng Panginoon yan. And then, think mo, ano yan? At malalagpasan mo lahat yan sa tulong ng ating Panginoon. Amen po? Through prayers, devotion, meditation, and then speak it, then mangyayari yung ating mga pinaniniwalaan. Amen po? Yeah. Next, kamalapit na po tayo. Then, speak it. Ayan, pangalawa. Speak it. Sabitin mo na. Okay? Sabitin mo kung ano yung mga gusto mo. At ito yung mangyayari. It will create. Minsan po, nagkakaroon na ng konting delay, pero pag napuno na napuno yan sa kalangitan, pag napuno na ng panupuno yan dito sa ating atmosphere, dito sa ating pinaniniwalaan, well, babagsak yan sa atin. At lahat ng binabanggit mo, mangyayari yan sa buhay mo. Amen po, palakpakan po muli natin ang Panginoon. Yan, so, dito na tayo, believe it. Siyempre, kung sasabihin mo, kailangan paniwalaan mo na na-receive mo na. Believe that you already received it. Okay? Paniwalaan mo na yung mga bagay na iniisip mo, sinasabi mo, ay pinanghahawakan mo na. Amen po? And then, next, ito mangyayari. And it will manifest in your life. Amen po? Yun yung pinakamaganda. Una, ano tayo? Isipin mo. Pangalawa, sabihin mo. Pangatlo, panghawakan mo na nasa sayo na. And then, pang-apat, it will manifest. Our declaration is 2025. Season of manifestation. Amen po? Amen. Ito na tayo. Malapit tayo. Okay. 1 John 17:6-8. Okay. Kinuha ko po itong verse na talaga. Nahan po ako. I manifest your name, sabi ni Jesus, to those whom you gave me out of the world. They belong to you, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you gave me is from you, sabi ni Jesus. Di ba po? Because the words you gave to me, I have given to them. Okay? And they accepted them and truly understood that I came from you and believed that you sent me. Okay. Napakaganda po ng verse na yan. Ano po? Si Jesus, He manifests yung Father. He is the knowledge and the wisdom
sa pamagitan ng Ama. And then, ngayon, si Jesus, ibinigay niya naman ito sa atin. At ngayon naman, atin itong pinapaniwalaan. So lahat ng bagay na meron na pinagkaloob ng Ama sa kaniyang anak, ay ibinigay din naman ngayon sa atin. Base sa ating binabasa ngayon. And kung ibinigay na sa atin lahat ng Ama sa pamamagitan ni Jesus, lahat ng mga bagay na ibinigay niya kay Jesus, well, mga kapatid, lahat ng ito ay magbibigyan ng katuparan. Amen po! Amen! Sige po. Next. Okay. Manifest everything that Jesus given to us. Manifest it. Okay? Believe it. At mangyayari ito sa atin. Next. Ayan. Ayan, yung ating declaration. Dito sa atin, sa LCF Church. Ito yung laging tinuturo sa atin ng ating pastor. At ito yung ating pinaniniwalaan. Lahat tayo ay believe. That we are blessed this 2025. We are healed this 2025. We are highly favored this 2025. We are forgiven this 2025. And we are rich this 2025. Amen? At mangyayari iyan sa ating mga buhay. Kailangan lang yan, patuloy at patuloy mo, isipin, sambitin, at paniwalaan na nasa atin. Amen po? Next. Okay. And you will become, siyempre, pag blessed ka na, pag nasa sa'yo na lahat, ito na yung mangyayari. Di ba? Lahat daw ng mga blessed ay mga galante. Ano po? Lahat daw ng mga blessed galante. Di ba? You will become a blessing to your family and to our community, to our church, to our barangay, to our city. Okay? Kapag ka nag-manifest na lahat ng yan, we will become a blessing to all people. Hindi lamang po financially, spiritually, and also in our values, in our character. Magiging pagpapala po tayo lahat. Amen po? Amen. Ito na. Yan. Ito na yung last verse natin. Ito yung gustong makita sa atin ng sangkatauhan sa mga anak ng Diyos na naniniwala sa Kanya. Diba? For creation await with eager expectation the manifestations of the sons of God. Diba? Yung likha talaga. Siyempre, kung nakikita sa atin, mga pangit, sila na-excited, di ba? Siyempre, mag-eager sila or they will be excited to see us in a good and a positive way. That we will become a blessing to our community, to our family. And then, kaya nga, yan, verse na yan, naniniwala tayo, pinaniniwalaan natin yan, na sa sangkatauhan talaga, gustong-gusto nilang makita yan sa mga anak ng Diyos. Amen po? Last. Ito na po. Last na. Being a blessing to our community and to our family, we are manifesting the goodness of God in our lives. Amen po? Tapos na po yung ating mensahe. Ngayong umagang ito ay may hope na may nakuha po tayo ng maganda ngayong umaga po ito. Hindi po lahat po tayo tumayo na at manalangin. Minsan pa, aming Ama, salamat po sa napakagandang umagang ito and thank you for the good message na binigay po sa amin ngayong umagang ito. And we believe na lahat ng aming pinapangarap, lahat ng aming minimithi ngayong 2025 will become manifest and it will manifest in our lives. Because naniniwala kami, lahat ng pangako mo sa aming mga buhay ay yes and amen po. Kaya thank you Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Okay, hallelujah. Mga kapatid, alam niyo ba, naisip niyo na ba kung bakit si Jesus tinawag na salita